Kasi tayong gulong. Ngayon may bago tayong gulong na. Ayan. Ang gulong. May gulong na po tayo. Oops. Diba na? Sa next month, babalik. Apo. Hello mga kabanita. Kamusta na po? Kamusta na po? Kayo lahat sa mga viewers ko diyan. Ayan, pasensya na po. Ang tagal ko yata hindi nakapagawa ng update ng ng pagbablog. Ayan. Dito po tayo sa ating e-bike. Tayo po ay pupunta ng bayan. Namimili po tayo ng ating mga paninda natin sa tindahan natin na sari-sari store. Kanita man ang aking tindahan, pero kapag paano ay kahit unti po ay marami din ang wala. Kasi pag nabili pa ibang tao na mabili sa tindahan ko, ay wala tayo. Kaya, ayan talaga. Kung ano yung nandun sa baba aking tindahan yun na mga aking mga paninda, ano nyo naman, mga kape, ayan, asukal, at anything, lahat mga dilata. So yan, nandito po tayo sa e-bike at ang ating e-bike. Shout out Sir Steven, shout out. Ayan. How are you, Sir Steven? Ito pong e-bike kung ito ay binili po sa aking anak, si Mara, na kaya po siya nagkaroon ng pangbili ay gaya po ni Sir Steve. Ayan. Ginagamit ko po ito pag nanginili po ako sa tindahan tama at e-bike po naisipan ko kasi dati po nung wala pa akong e-bike, tingin sa mga e-bike, sabi ko nga kaya ako magkakaroon ng e-bike, kaya ako magkakaroon ng ganun. Kaya eto na. Ito po ilang buwan na sa akin to. Magti 3 months na po to sa akin. 3 months ba o yan? Yan 3 months o pasok ko magpo 4 months na to sa akin. Ayan. Sasa na po at nalilimutan ko na yung kung ilang buwan na to nagagamit ko. Sa mga kabilita, tinitiklop ko mga torda. Torda lang pa lang kasi ito. Ayan. At ito naman ay open. Lalo po sa summer, talagang bubuksan ko ng lahat yan. At yung ganito ay lalabang ko na po. Napakadumi nga po. Ayan, dahil siguro po sa patong-patong na alikabok, babrasin ko po yan. Hindi mo na ngayon kasi medyo nag-uulan-ulan pa. Magdating po ng mga March, ayan, tatanggalin ko na lahat yan. Siyempre mainit dito sa Pilipinas. Ngayon na medyo malamig-lamig pa. Ayan. Hanggang yata yan, January, February. Ayan. So yan, titiklopin ko po at tatas ko na po ang torda para kasi mainit pag hindi natin itataas ang torda. Ayan. Pupunta po sa palengke. Ayan, pasasya na po kung ngayon na po ako nag-update ng pag-vlog ko. Ayan, panibagong vlog po tayo. Ayan, panibagong buhay. Ayan. Maggawa po tayo ng vlog para ayan magtrabaho tayo. Ito nga, magtrabaho. Itong pagbablog natin ay siyempre paano ay may accounting naman tayo na naiipon ng revenue ng dollars. Wala, revenue dollars ko mga $2 pa. So yan mga bonita, ititikla-tikla po ang ating torta ng e-bike. Ano po ay di zipper lang, zipper. Dalawa po dalawang hindi tao, hindi hayop. Dalawa ang tawag doon, hindi ko nalimutan ko. Itong duktong. Hindi tao, hindi hayop. Yan. Itiklik po na lang natin ang ating pintuan ng torda. Yung kabila, natiklop ko na. Ano ko ng kabila. Iniikit lang yun. Na-close. Hindi ko po alam kung ako yung makakalabas dito. Ayan. Ayan.
Hindi ko alam kung ako makakalabas dito kasi dalawang kotse na sa likod. Isa sa unahan. Blue at red. Ewan ko kung ako makakalabas dito. Testing po natin. Testing po natin. Diyos ko baka mabangga ko yung mga kotse nila sa likod at sa harap. Paano ba ito? Testing po natin. Paano makakalabas dito? Nakakulong ako dito. Hindi ata makakalabas. Bahala na. Wala pa dito may-ari. Paano ba ito tayo makakalabas? Hindi ka kaya nito. Napit no. Ayun. Nakalabas din. Thank you Lord. Nakalabas din tayo. Hirap hindi ba? Alam mo, nakakabal ng kotse ngayon. Ayos pa natin. Ay, ako. Nakalabas din tayo sa wakas. Nakalabas din tayo sa dalawang malalaking sasakyan. Isang pula at isang blue. Ayun, oh. Ayun dalawang yan, oh. O, diba? Nakalabas din tayo. Oy. Okay. Danda naman na aking atras. Danda naman na aking labas. Ayan. So, yan. Dito pa tayo sa Bukana. Ito yung evacuation center ng Bukana. Dito pa lang tayo sa Bukana. Ayan. Ano po ako pumunta ng bayan. Ayan. Ikuting-kuting drive naman tayo para naman ay makita ninyo ako paano ako mag-drive. Actually siguro nakita niyo na ako nagda-drive. O diba? Let's go, tayo na. Ayan, ipit ko man itong turda kasi nilipad-lipad sa angin, iipit ko itong kamay. Ayun, iniipit ko ng kamay yung upuan yung dalawang turda tsaka sa kabila. Okay, let's go. Samahan niyo po ako. Huwag niyo po ko iwanan. Let's go. Wala pa akong ayos sa aking mukha. Wala akong lipstick. O pulbo man. Wala. Ipit lang ari. Ay. Ano kasi, namulos-los tong aking ipit na buhok kasi manupis kasi ang buhok ko, huwag natin mag-ipit. Ayan, dyan na lang si ipit ko yung buhok. Okay, let's go! Samahan niyo po ako. Ayan, mamimili po tayo ng ating paninda. Ayan yun, tayo ka rin pala nga lumabas. Sa dalawang sasakyan, isang pula, isang blue. Okay, alright, let's go!
tanghaling tapat, may kinigil tayo. Hindi na natin pagdating sa atin, pagbalik dito. Dumaan kasi tayo sa simbahan dito sa Bukana. Ito kasi ako pag ako dadaan dito sa araw-araw, ayan, ano pa. May isa pa din. Magali lang ang aking drive, baka mamaya tumarsak na aking cellphone. Silipin ko muna ang aking cellphone, baka ako dahil driver pero hindi naka-play. Ibisitahin ko muna po ng aking cellphone. Alright. Ayun, naka-ano pala, pero mama, ikat muna natin ito sandali. Nali. Nandito pa naman tayo sa mismong Bukana, hindi pa naman tayo nakakalabas. Ayan. Ayan. Ayan, nagdadrive po ako ngayon. Nagdadrive po. Ayan. Ganito po mag-drive si Kabonita. Pag may isang kamay lang. Diba? Andito lang pa tayo sa Bukana. Kayang-kaya. Wala naman tayo sa labas. Mamaya pag nasa labas na, ayan, pwede na nating maiikat. Kasi bukas hindi ako ngayon. Pili tayo mga kulang sa tindahan. Okay lang tayo araw-araw na umalis papunta po sa palengke. Naka e-bike naman tayo. Mas mamahalan tayo ng pamasahe pag pag nakasakay tayo sa tricycle. Mas nakakommute lang. Mahal kasi ang bayad dito sa tricycle. Pero okay lang. Kaso mo, yung tutubuin na sa pa-4-4, pa-2-2 sa tindahan natin ay doon din naman sa bayaran ng pangbayad sa tricycle. Minsan kasi nagta-tricycle ako papunta galing sa bayan at saka dito sa papunta rin sa amin. Ay minabayad ko po minsan 100, minsan 80. Pagka po ang aking e-bike nito ay tina-charge, siyempre hindi naman pwede na hindi tayo mamimili kasi lalo na maraming wala rin. Oo, kasi kung mamili naman ako pati unti lang, siyempre alangan na hindi tayo mamili isang bagay na natitira. Kaya yan. Tapos bukas, ewan ko kayo magbablog bukas. Kasi linggo bukas, ayan, marami mamimili bukas. Marami mga paninda. Kasi linggo bukas. Pagka Sunday, marami po mamimili. Pagka Sabado hanggang Lunes hanggang Sabado wala. Linggo lang. Ayan. Linggo lang ang maraming paninda. O yan, nandito tayo sa school. Okay, alright. Kaya kakat ko muna. Ibababa ko muna ang cellphone. Dito ko muna ilalagay. Diyan ko pinapatang nilalagay ko ng basahan para hindi kakalog-kalog. Yan, nasa 6:60 na tayo. Ibig sabihin yan, pagka yan naka 60, pinag-charge ko. Meron po tayo gagawin ng lista. Yan. Okay. Kasi yan, binaba ko na ang ating maiwagang cellphones. Sasa na po kayo. Ayan. Inaayos ko baka mamaya pag nanyo mga karsada para minsan may lubak-lubak konti. Pagdaan sa lubak tumarsik ang aking cellphone na dahil nakalog. Let's go! Ang tagal ko na hindi ako nakakapag-vlog. Siguro may ilang buwan na. Marami po salamat sa mga kinapasal sa challenge. Sumahad po ako ng nakarambuan. Ano ba ngayon? January. Sumahad po ako ng January, December.
December 22 sumasahod ko. Tama lang, sapat lang po. Hindi po dati na wala akong inasahod. Kasi kaya ako nakasadong December, di ba nakapasali ako sa challenge. Ayan, naman akong $300 ang aking revenue ko. Nakuha ko po yun. At siyempre, may kartas na din yun, may kartas na. Kaya umabot lang po na may higit na 17,000. Ayan, ang iba po ay nilaman ko sa tindahan. Siyempre, para naman magkaroon naman mapunupunan ng konti ang ating tindahan. Ating sari-sari po. Kaya yan, aking tindahan ngayon ay medyo dumadaming konti. Kasi po sa tingin po na natin ay medyo marami-rami kasi maliit lang kasi yung place ng aking tindahan. Kaya iba po ipatong-patong na. Kaya ang iba kong markers ng mga tikerya ay nasa gabos na nakasabit. Nakapiting lang sa may bintana. Yan, malaking bagay itong aking iba dito na ginagamit. Malaking bagay. Kasi alam mo yung bakit? Minsan po sa isang araw nakakadalawa ako puntang palengke. Ayan, nakakadalawa. Siyempre kung sakit sa sige, wala kang mangyayari. Ay ang iba naman, ginagawa, pag alam nila palat na ang kanilang sabit-sabit, doon lang sila may mimili. Pero may e-bike naman tayo, pwede naman. Kahit na isang araw, 3 beses. Pwede. Hindi naman ito malakas kumain ng kuryente. Kasi ito ay pagka naka 60 na tayo watts ay tina-charge na 10 oras 10 oras po ang charge naman niya. Yan, tayo po ikakaliwa kaya inano ko po nasa kaliwa kahit wala po sa kasino basta mag-sign po tayo na tayo ikakaliwa. Ayan. Daming pakwan ngayon. Daming pakwan. Isang jeep ng pakwan. Kaya talaga pagka magsa-summer na. Ang daming pakwan na kalabas. Naku, malapit naman itong tiklangaw. Lalo nyo pagka tikprutas, melon, pakwan, singgamas. Yan, mga prutas dito sa sulputan pag-araw. Malangaw. Bibili ako kasi ako bibili ako pagkapit sa langaw. Pagkapit sa daga. Ayan. Kasi sa amin, minsan po marami pong daga sa amin. Kahit saan naman sulok, maraming daga. Ayan. Itong ating e-bike ay ipaparkin natin kung saan natin ipaparkin. Kasi hindi natin dadalhin ko sa pamamaliki. Ipaparada na ipaparkin natin sa magandang parking. Yan, andito po tayo sa bayan mismo. Tayo magpaparking. O yan, saan kayo tayo magpaparking? Sa unahan kaya meron? Meron. May mga motor. Saan kayo tayo magpaparking? Doon kaya tayo sa palengke. Yan, andito na tayo sa bayan mismo. Linggo, dito, traffic. Kasi araw linggo, marami namimili. Saan? Guys ko, nagkarga kami doon sa Formosa ng gamit ko. Ngayon po Sabado, bukas linggo. Dapat kaya dito igalan ko. Anong dahilan? Bakit traffic? Ha? May libing. May dumaan ng dyan lang kasi ang sementeryo.
Ayan, may dumaan na ano, alam niyo na, yun, patay. Kaya ganun. Alright. Ang daming ano dito sa likod. Dahil sa likod, ang daming mga sakit sa likod. Ayan. Okay. Kasi tayo ay ano, kakaliwa uli. Ang kaliwang niya papuntang mismong palengke na kasi pumanan tayo kasi walang diretso ang ano ang sasakyan sa papuntang palengke. Kailangan tayo ay magliliko pa. Bawat kasi magdiretso doon kalini. Kaya yan. Medyo napalayo tayong konti. At ito naman talaga ang ano ang daanan. Napuntang wala kasing diretso. Papuntang sa market, sa palengke. Ayan. Binaba ko ang ating ano para ay kakaliwa. Ayan. Okay, diretso. Ayan. Okay, yan ay isang kamay. Hindi naman kasi masyadong traffic. Meron tayong kasunod sa likod eh. Tricycle. Karamihan kasi dito puro tricycle ang mga binabiyahe. Ngayon kakaliwa ulit tayo dito. Ayan. At ayan po ang papuntang palengke. Ayan. Doon natin paparking sa ano, kasi may parkingan dyan mga sa palengkehan doon, sa likod. Doon tayo pupunta sa likod. Simple na naman dito ang anong daanan na. Tignan tayo Okay. Ayan. Alright, kaya dito sa loob ng palengke, hanap tayo ng parking, sa may parking. Puro motor at tricycle. Dito ayan, meron tayo dito pa-parking dito. Kaya lang okay. Dito tayo. Parking sa likod ng palengke. Ayan na. Dito na po tayo. Parking pa na po. Alright. Bababa na po tayo. Papatay mo na ating makina. Tapos baba po ang ating screen. Ayun. Para hindi siya umantras. Tapos ating i-close. Alright. Okay. Tayo na po. Papasok po na muna ang salamin, pati yung kabila, baka mamaya kasi masagi ay mabali. Okay. Alright, tayo na po. Let's go. Pakagaan dito. Ayan, nandito na sa loob ng palengke. Ngayon po'y hapon na. Hapon na. Ito po tayo. So now, ito po tayo. Tatlong hanggar yan na. Ayun, meron dito. Kaya sa labas. Sa labas. Dito yung mga bigas.
Kaya lumabas kasi wala pala akong bibili sa loob ng, sa loob ng palengke. Kaya yung e-bike ay hindi ko pinarkin doon sa likod ng sa likod. Ayan, dito ako galing kanina. So, pasok tayo sa loob ng supermarket. Ayan. Good morning ulit. Good morning. Ayan. Update ulit tayo ngayong araw ng ngayon, Lunes. Ayan. Yung unang vlog ko ay ito pa iduduktok ko lang po to sa yung na-vlog ako yung nagpunta ng palengke. Ayan. Hindi ko na ipagpatuloy kasi nga maraming tugtugan sa loob ng palengke. Siyempre, ang mga tindera nag-music sila. Kaya hindi tayo pwede mag-vlog sa loob ng palengke ko lang. Yung mga music ni tugtog matidinig sa ating cellphone. So, yung mga kabalita, ayan, ito na nga po. Andito tayo sa Bukana. Mamimili ulit tayo ng ating mga paninda sa tindahan. Ito pa i-upload ko ito mamaya. Mapapanood nyo na po ito. Kamusta na po? Pasensya na po kung hindi ako masyadong nag-vlog. Wala po tayong laging upload. Ayan, ika nga, nalilimutan ko na maghahanap buhay bilang mag-vlog. Okay, alright. Kasi lagi tayo busy sa ating tindahan. Hindi tayo masyadong nakakapos na sa bahay. Tutok na ako sa tindahan at kami mag-asawa puro. Ngayon po ang tao po sa tindahan, sa grocery, sa aking small store ay yung aking asawa. Okay. Antas ka na po. Dito po ako sa Bukana. At ngayon po itong ating lugar na ito ay kaya maraming kahoy dito. Ginagawa po ang karsada hanggang po sa babayan. Hanggang doon po sa baba. Ayan. Yan ang aming labasan. Nakikita niyo po mga kahoy diyan sa gilid. Yan po, ayan. Nilalagay nila ang kahoy sa gilid para hindi mapapunta doon sa gilid na yon. Kasi medyo yata tataasan to at ewan ko kung aris sa sementuhan. So yan, maraming salamat sa barangay, sa hindi po na yata ng gobyerno, hindi ko lang kung sino po. Ayan mga kabalita, let's go to market. Okay. Antas ko lang po. Antas ko lang natin po kay bike. Yun, anantas lang po natin ating e-bike para makalabas po tayo. Parne, may sasabi ko sa school. Parne. Adi na, pasok na. Sige. Sige lang ako. Oo sakay na. Patay makulong. Makakulong. Madali lang ba matutuhan na rin? Okay. Gawa ko. Pag
na semento na ari, Oo maano nga, na, no? pagka na anuhan na sementohan na, maganda-ganda na daanan. Ngayon, bakod-bakod pa. Kaya nga, pag na semento na ari. Oo, pag nasa Ano ba ari, di gasolina din? Gasolina? Oo, di battery. Di, ano to? Ay, pa-charger. Pa-charger. Ayan, meron po tayong kasama. Nagbablog ako. Di kasama po kasi maninim pa. Good morning po! Yan. Good morning mga viewers! Dala, Dali sakay na din eh. yan, dala siya ano, sa school. Ito po ang ano, mga kahoy na ano, dito wala pa dito Marino. Ayan, si taas meron na, dito wala pa. Medyo matagal-tagal pa. So yung mga kamarita, cut ka muna para hindi masyadong haba-haba. Ayan. May kalating oras na tayo dito. Nagkarawas pa tayo ng ating e-bike. Pero hindi ko tayo nakapag-vlog kasi wala pong magkahawak ng cellphone. Baka mamaya ay matamaan ng sirit ng post. Napakatalas pa naman. Malakas. Kaya yan, malinis ng aking e-bike. Ayan. Yan, malinis na. Opo. At kiniskot ko po yung dito. Napakalibag kasi. Ngayon na hindi na malibag, malinis na pati yung taas. Ang loob ay malinis na yan kasi pag ako nasa bahay ay nilinis ko yung loob. Ito lang labas na pinalinis ko. Ayan. Saka pupunta tayo sa paggawa ng e-bike kasi napansin ko at hindi ako napansin itong may-ari. Bakit daw ari ay put-put na. Ayun naman isa hindi. Siguro ito napaltan. Napaltan pa yung gulong na yan. Hindi natin alam ito. So, malinis ako ng ating e-bike. Ayan. Nilagyan ko din ng sabon. Pasensya na po, hindi ko na-vlog na kasi pinihiram nila ako ng brush at saka basahan. Yan, meron po pa tayo itong pera. Ang bawat hulog ay 5 piso. Ang sabon po ay, yung sabon ay 5 piso rin sabon. Ayan, yung po sabon yan. Ganyan po. Ayan, minatira po tayo ng 20 sa halagang ang pera po kanina po ay 40. Ayan, kasi siyempre at saka yung ilalim, malinis ng ilalim. Kasi itong e-bike ko mula po ito ng bagyo pa at hindom ng ilalim kaya pinakaras ko. Ako na ho naglinis kasi ako na gumawa kasi dahil po naglinis dito sariling sikap, sariling duga. Ayan, kung anong dadang nyo tayo malinis. Ayun, aking torta malinis na. Wala nang libag-libag. Papalto ko yung gulong at meron na tayong extra dito ng extra. At magkaano tayo kung bakit ganito ang isang gulong. Yung napansin ako yung naglinis ng nagkaroon. So yung makanita. Pero naman dito papatuyo. Nasaan si Kuya? Wala si Kuya dito. Ayan, malinis ng aking e-bike. Tinakpak ko kasi para hindi mabasa yung loob. Una, binalawan ko muna ng tubig. Tapos, sabon. Binabanuan ko po yan. Ang sabon din 5 piso din. Kagaya ng bulan. Alright. So yan, malinis ako ng ating e-bike. So yan, i-blower natin itong ating torta kasi basa, hindi pwedeng piklukin. So, atas na natin. So yan, pinablower ko ang torta dyan, tinyo, para wala na mga basa-basa, mga ayan, tuyo na, kasi pinablower. So mga kapita, tayo na po sa pagkagawa ko yung gulong. Papanta ko ng gulong kasi isa ay talagang makinis na. Bakit tayo magkaroon problema. Okay, alright. Samahan niyo po naman ako. Ngayon na malinis ng ating e-bike. Yan. Dahil nandito tayo sa carwash. Tinunod ko na kuya siya nag-blower ng aking mga torda kasi basang-basa. Alright, tayo na po. Ayan. Kakat ko na po. Magdadrive na po ako. Yan yung bago. Siya handbrake niya. Halimbawa. Nandito po tayo sa ECN. Ano Yan yung mga nabibili lang sa Lazada. Oo. Pwede niyong bilhin sa Lazada.
Sa Lazada. Oho. Paano ako marunong? O yan, dinaangat na. Oho. So, kakalasin nyo na isa-isang tornilyo. Nako, ang dami pa ng kikiburit yan. Oo, kaya hindi ito pambabaeng trabaho. Oho. Sa mga Wala naman ako, may edad ako, baka mamaya ay. Malay nyo ba magbalit niya? Mamaya pagpalit nyo, iba naman nakalagay. Oo. 8-8 ang lagay niya. Pero sa lalaki, madali lang. Oo, sa lalaki madali lang yan. Mm. Eh pag sa inyo, ay hindi nyo trabaho yan. Oo. Hahanap kayo ng magkakabit. Paano ko pag ay na, hindi na yan pwedeng gamitin? Pwede pa po ito, hindi pa po ito kalbo, hindi pa butas. Pag nabutas na, saka ano. Pero ito, pwede ito pang reserba. Sige, para siya. Halimbawa, yan yung nakakabit yung reserba. Di pag naputpun na, saka nyo palagay yung bibilhin yung gulong. Sige po. Ito pwede pa, sayang ito kung hindi nyo gagamitin. Gawin nyo ito, pag reserba, ibig sabihin, ito, naplatan ako, itong gagamitin ko hanggang makarating ako sa vulcanizing bago saka ko ipapalit si bago. Ganun ho ba? Di para hindi kayo mauubusan ng reserba. Sige po. Ganyan. Kaya kakabit ko lang rin bagong ganyan. Ayan, bago yan. Kasi putpud na. Ngayon ko lang napansin. Oo, dapat nung pala napansin na. Oo, hindi ko naman. Pag ganun mahina ng pre, mahina ng pre, dapat naikot yun dito. Tsaka may hina po ang preno. Ang preno. Nga yan, lumusot ang preno, dire-diretso na kayo doon sa unahan. Oo nga. Sabi ko, ba't baan ka na rin? Parang ako pupunta sa lubak. Buti na lang ito napansin ko. Hindi ko man napansin yan kasi di mo ako marunong mag ano niyan eh. Paano? Pero may mabilis na ikabit. Pag kayo may gamit ng katulad sa akin, wala pang 2 minuto, di kabit na tayo. Ano ba, kahit anong klaseng ganyan, pwedeng bumili. Opo, pag bumili po kayo ng ganito, may kasama na ng ganito. Iba-iba ang sukat. Saan ba nabili na ganito? Sa Lazada po. Sa Lazada. Anong tawag diyan? Cordless drill. Cordless. Gusto niyo sa papel? Aha. Baka paano ko sa anak ko. Ay, nasa 2,000 lang. Kompleto na ang gamit. Aring karne, bumili kayo ng ganare. Ano? Talagang sa New Star makakabili rin kayo ng jack or ganito. Sige po. magkano Sa lang New yung Stars. Ano ba tawag dyan? Jack? Jack po. Mm. Turtle jack ang tawag dyan. Mm. Yung maliliit na lang bilhin nyo para nailalagay nyo sa Talaga ako ingat na ingat sa aking mga gamit. Lilis na lilis ko yan. Kaya nga. Pati arin, naninis ko. Pag kayo ay nagpa-carwash, huwag niyong papapaliguan masyado ariho. Hindi. Ito ang motor. Baka pasukin ng tubig. Ano ko, pinaliguan ko pa naman yan. Huwag masyado, huwag tutok ng tubig. Kasi napasok ang tubig, baka pasukin ang motor. Ito ang pinakamotor Magga-ground po yan, hindi po yan tatakbo. Masusunog ang transistor. Pero hindi naman sunog. Tumatakbo naman po. Kasi yung iba nagkakarwas, sige, paligo dyan. Ito may blower, may pan. Papasukin niya ng tubig dito sa loob. Papasok sa loob. Ito mag-ground yan hanggang sa masunog sa motor. Kaya, ayun ang ingatan nyo doon. Wag. I-adjust ko na ang preno para madala nyo na yan. Opo. Saka bibili akong gulong. Lamig pa lang. Pinahanginan ko yung nakarang magtatatlong ko na. Pinahanginan ko. Lahat to mga walang hangin daw sabi ng ni mama, tatay. Nako, lahat ng gulong mo walang hangin. Ba, sobrang flat na mo. Oo nga, kaya nga gumanda. Tapos gumanda na ho yung niya, tumakbo. Yun ay minsan check nyo rin pag daan kayo sa vulcanizing. Tutoy, okay pa ba ang hangin ko? O kaya pag sakay nyo pala makita nyo nakaplat na gayon, ay di malambot, kulang sa hangin. Oo nga po. Hindi naman siya as in flat na lang, lumambot lang. Lumambot nga ho. Pero okay lang ho, hindi naman malambot ngayon. Hindi naman po, okay naman po. Kahit yung reserva nyo matikas pa. Oo nga po. Ibig sabihin, okay naman po. Hindi yung bago ilalagay ko diyan. Hindi po, ang bago, ire-reserva nyo ito. Ang bago, itago nyo. Halimbawa, na-flat na to, nakasira. Ay kailangan nyo ng pamalit. Ito muna ang gamitin nyo. Hanggang sa makarating kayo sa vulcanizing, ang ipapapalit nyo yung pinakabagong gulong. Sige po. Ito ay panggamit nyo, huwag nyo tatanggalin. Pag hindi nyo inilagay dito, hindi nyo na magagamit. Sige po. Kasi,
nakatanggal siya sa rim. So, Ah, kailangan nakakabit siya sa rim para nagagamit yun. In case of emergency, or kailangan ko pumunta ng vulcanizing, na-flat ako, ito ilagay nyo. sige po. Bagos yung bago, yun ang ipalalagay nyo dito sa bagong masisira na. Aha. Yun. Para hindi masayang to. Para hindi Kasi masayang. masasayang to, pag tatanggalin na natin, total hindi nyo na magagamit. Sige po. Ganun pala. Kasi marami kasi tayong walang alam sa sakyan. Ayan. Tinatang ko yung gulong, yung bago ni Dipat Bini. Kasi medyo ano to. Manipis. Ayan, tayo na. Tayo na ang torda. Tayo na po ang torda. Basta-basa ayang kanina eh. Bagos po, pag naka-6 na buwan, babalik na kayo dito. Bakit po? I-change oil po yan. Ano ba ang chase oil? Pinapalitan po ng langis ang differential ng motor. Habang nag-aantay tayo, pumunta dito. Naayos ni Kuya, sila kasi ang may-ari ng insect. Maraming pwesto, marami siyang pwesto ng ganyan mga tindahan ng bike. Pero ayan ay mga gagawin. Kaya nakaparking niya mga pagagawa. Mga nabangga. Ano. Yung aking e-bike. Si Kuya ang may-ari ng kanyang pwesto. Meron sa Balayang. 4 na ang pisto niyan. Bago. Para tayo, Ngayon, ito ang tatago nyo. Tatago ko nga yan. Para kung halimbawa ang na-flat, yung inireserva nyo, at masama na ang tama no, halimbawa nawakwak, itong ipapapalit yung bago. Balik nyo ulit aridine. Ito lagi pang spare nyo lang kasi lumipis na. Opo. Kung halimbawa yung kabila naman ang lumipis, Opo. kailangan nyo magpalit. Ito muna para Ito madala muna. nyo sa vulcanizing. Apo. Lagay ko po aridine. Ay, salamat po. Yan. Ayos na ating e-bike. Ano po ang preno nyo ha? Opo. Ayos na po ang preno. Okay na po. Galing niyo gumawa. May hangin ho yan. Meron po, pero dadagdagan pa. Sige po, salamat. Nadagdagan ni Kuya. Style. Para mahangin ang gulong. Sa bahay, nagtrabaho dati, marunong kayo mag-drive ng kotse. Kung may kotse kayo sa sarili. Nagaling po ako sa Saipan. Hindi kaya kayo nakakapag. Yung bata pa ako, 16. Ay, gini, mahirap ang biyahe, kailangan marunong ko kayo mag-drive. Opo. Ang Saipan ba ay sakop ng Yung isi ho. US din ano, parang Guam ano? Dalang tinupera doon. Parang Guam ano? Guam at saka Saipan, malapit magkatabi. lang, makatabi lang. Baba kami ng Guam. Tapos tawid kami ng Saipan. Boy, kung taga dyan din, di ba nasa Guam Opo, sila? parang ganun lang po. Si, yung aking close. Nawala aking e-bike. Saan naman dinala? Naku, wala na akong e-bike. Hindi, tinetesting ni Sir, ni Kuya, ang e-bike ko kung okay na po. Kasabi ko, tinetesting niya nandoon para naman safety ako sa pagdadrive. Thank you naman. Yan. Shout out
My son-in-law, Steven, my son, I change ano ba yung gulong-gulong, and then I buy new gulong-gulong like this, like that, gulong-gulong. I buy new gulong. Ayan. Ayan na po. Ayan na. Testing niya aking e-bike. Thank you. Salamat. Ayan. Ayan. Oh, ano yun? Lakas. Kailangan kailangan pa na daan-daan ako magpe-brake. Aha. Nalubog, pero lakas. Malakas po. Sige po, yan. Inayos po ang aking ano. Oh, lakas. Pag kayo bumanggapan nito, malamang hindi kayo tumapak sa preno. Thank you po, sir. Salamat sa pag-abala. Yan. Kaya lang itong aking ano, parang naangat na. Are. Sa init po. Ay, ito na may nakatali. Oh, mahina na sa kumapit. Mahina na't gawa ng Oo. napaspas. Napaspasan na, napaspasan. Kapit po. Parang bago ang torta, kasi nalinis ka. Kinakalistis ni Kuya ang aking e-bike para naman iayos. Kanina kuya, sanay na sanay eh. Yan ang trabaho araw-araw eh. Oo nga. Ayos na po. Testing ulit. Tapos, Opo. iingatan nyo nang natatakbo na naka-handbrake. Opo. Isang cause yan kaya napuputpud ang gulong. Ganun ho ba? O bagos, baka sunugin ang motor nyo ay delikado. Delikado. Oho, pag nasunog ang motor, naku, napakamahal, 7.5 ang motor. Oo nga So, po. laging ibababa ito. Kasi po ito, pag naka-handbrake, maganit ang gulong. Kaya siyang patakbuhin. Tingnan, naka-handbrake ano, Oh, natakbo siya. oh, Pero, maganit. Hirap na Oo, hirap na hirap. pinipigil ang gulong. Mapupudpud talaga ang gulong. ganun ho ba? Bagos, masusunog ang controller nyo, pati ang inyong motor. Yun ang malaking problema. Pero hindi naman sira ang motor ko.
Hindi naman po, natakbo pa. Takbo pa. Siguro baka minsan nakakalimutan yung naka-handbrake. Sige nga po. Ayun, nahirap pag yun. Pero hindi naman, okay naman ang gana. No? Oo. Saka manabela, masarap nga't malambot iliko. Nahirap pag gumanit. Pag Apo. gumanit yan, kailangan ipagawa nyo na kasi puno na ng yung grasa niya, tumigas na. Timigas Pag na. ganoon. Pag itong ganito, okay pa. Maganda nga, para konting liko nyo lang, naliko na. Yung dati kasi, ang dami nyo ng pilot, basta pala liliko. Oo nga po. Ito, kahit isang daliri, nagagalaw niya, kaganon. Yan. Ang ganda ng takbo. Oh. So yung mga kabalita, ayos na ang aking e-bike. At binilang ko siya ng gulong. Bagong gulong. Ayan. Ayan. Ayos na. Okay. At talagang kilistis talaga ni Kuya ang aking e-bike. Sila po may-ari. Ang kanilang pwesto ay nato po nasa labas po, nasa may karsada. Mula po dito lang din ay mga 20 kilometers lang po ang takbo ng sasakyan. Ayan, marami po yung pwesto. Oh, dakas Isang preno. Yan, okay na po. Okay na po, sige po. Kasi tayong gulong, ngayon may bago tayong gulong na. Ayan. Ang gulong. May gulong na po tayo. Diba na? Sa next month, babalik. Apo. Teka, pipi. So yan. Ito po tayo sa subdivision. Dito po bahay nila. Ayan. Ayos na po ang ating e-bike. Babalik tayo dito sa February kasi ayusin, magpapalit sila ng langis. Thank you. Ay. Alright. Thank you po. Salamat. Oh. Okay, katuwa natin, mag-drive tayo. So yan na, ito na nabili kong gulong sa aking e-bike. Ayan. 1,450 po ito. Wala na po akong maresiba. May resiba naman ako isang gulong doon nga. Yun, nakakabit na doon sa aking talikod ng e-bike. At kaya lang, ano na yun, makinis na yung pinakagulong. Kaya bumili ako ng gulong. Ayan, pang resiba. Tapos maganda na tayo, maraming gulong. Kasi hindi natin sigurado yung dinadaan natin. Lalo po sa amin, nakakasira po talaga ng gulong talaga po naman. At dito hindi lang po ako, marami po din dyan sa amin dyan sa dumadaan diyan na ang kanilang gulong ay nakakailang palit na sa gawa po ng mga daan-daan diyan, talaga mga bato. Ay, nakakasira talaga ang gulong ang mga bato. Ay nako. Ngayon po ay naman ginagawa na po at unti-unti na inaayos ang daan dyan po sa aming lugar kasi talaga naman lugar namin dyan talaga pagpasok talagang napakapangit na talaga, bako-bako talaga mga kabonita. So yung mga kabonita, i-upload ko na po ito, nagtanggal po, pinatanggal ko na po ang yan aking gulong. ang aking gulong, nagpalit po ako ng, yung nilagay doon ay bago din, yung nakakabit sa aking likod. Ngayon, yung luma ng gulong na tinanggal doon, ikinabit na rin doon. Yung bago kong bili, iyan na po, dala-dala ko andito sa loob para maganda na para tayo may receiver habang tayo may pera. Ayan. So mga kabonita, ayos na po ang aking kita niyo po ang aking e-bike. Talagang testing na ng yun po ang mismo ang may-ari ng ng binibili ng mga tao ng e-bike. Ang pwesto po niya ay 4. Meron din sa pwesto din sa Balayan, kung saan pang iba. Ang iba dito po ang isa po dyan po sa dito sa Sugbo. Ayan, marami po sa mga tindang mga ganong e-bike. Basta Loda ang pangalan, tatak ng aming e-bike. So yan, kami ito, unti-unti mo dumidilim kasi pahapon na.
Ngayon ako nakapaggawa ng intro kasi gawa pa ng medyo nakatulog ako. Tapos hindi na ako nakakatulog masyado kasi may nabili. Ito na nga pala ang aking mga tindahan. Ayan na, sari-sari store. Ayan na. Ayan po. Ayan. Marami po naman ng mga laman to. Maliit lang kahit maliit. Cute naman. Kahit kakunti ang aking mga dilata at ayan, unti-unti ako nabili ng mga dilata. Hindi naman nakakadamihan kasi yun ang kaya na ating budget. At meron po tayo, ayan, may sa ibabaw. Ito pa ibang mesa, pinatungan ng mesa. Shoutout to pala kay Kauya. Dahil itong mesang ito ay sa aking anak, kay Kauya Kinosita. Ayan. At meron tayo tindang uling, plastic, asin, ayan pa ang mga sabit-sabit ko na mga church cars yan. Mga chicheria, ayan, mga soft drinks ko na mga naka-display doon kasi ang mga naka-display diyan, ang mga soft drinks ay nasa loob po ng rep. Ayan, meron po tayo na mga dalmoti, ayan, at may itlog po tayong tinda, ang dito ang itlog, ayan, itlog, ayan ang itlog ko, itlog. Yan, andito po yung iba po, ang mga tinda-tinda ko, ayan. Wala pa po tayong, meron tayong frozen foods, ayan. Narito iba, tatanggalin ko talaga mamaya kasi pag nila sobrahan, gawa na baka maputukan na malipotong itong bote. Ayan, tatanggalin ko din yan mamaya. Ayan, puno ang aking rep ng mga paninda, mga soft foods. Ayan po, kasi minsan gusto yung malamig na bermote, ayan. Ito po lahat. Ayan. Naka-display pa ang mangga. Andiyan may gondi pa binibenta yan. Kakainin po namin yan. Ayan. Ito yung mga iba po. Ayan. Yan po si Kabunita, ang aking small na sari-sari store. Ito ang aking pinag-aabalahan ngayon. Kaya po ako ay hindi po ako masyado nagbablog. Kasi pag lagi tayo nagbablog sa ating dito at sa mga store ko, ay baka po naman kayo manawa. Kaya siyempre, paminsan-minsan naman na i-vlog ko po rin naman. Kasi para tayo meron tayo i-upload. Yeah, para po naman ay, kung ano bang ginagawa ni Kabunita, bakit hindi na yata nag-upload? Tinatamad yata mag-vlog-vlog. Ayan. Ayan ang aking kulang binili ko, 1,450 po ang bili ko po dito sa gulong na ito. Ayan. Okay, kita niyo naman. At kahit po naman, mahal ko talaga ang aking e-bike. Ayan. At dinala ko sa car wash. Nilinis ko po sa labon ko. Kaya lang ay kanina ay naghahabog ako naglinis wala po maghahawak ng aking cellphone. Baka mabasa. Kito pa naman yan. Talagang hindi natin yung kakayanin yung sirit at tubig niyan. Talagang masakit sa balat talaga yan. Kaya mas matiling iniingat ko aking cellphone. Ayan. Binaras ko po ang aking tour jacket. Wala na parang bago na. Ang aking e-bike. Hindi na madumi. Malinis na. Pati mga ilalim, alilinis ko, pati mga gulong, lahat. Pero yung loob po yan ay marilis talaga po, nilinis yung loob na yan. Yun lang po labas. Kasi matagal na akong gustong pumunta sa car wash, kaya lang po wala akong time. Ay ngayon po Monday ay nakaroon akong time. Ayun na nga. At napansin po na tagaroon na may-ari ng sa car wash ay pong isang sa likuran na aking isang gulong na ay makinis na. Hindi na po siya wala po siyang bako-bako. Kaya ayun, hindi dapat sana ako pupunta sa mismo paggawa ng e-bike na may-ari na binibilihan ko ng e-bike. Doon po ang gawaan ng e-bike kapag meron pong may problema sa e-bike. Halimbawa, nagkaroon na bangga, nagkaroon ng problema, ayan. Patuloy po yung nangyari sa aking e-bike. Inaayos po niya pati yung brake at saka yung pati po yung yung tawag sa yung binababa pag gagamitin yung pong handbrake. Yan, handbrake kailangan po ay pag po gagamitin ay ibababa. Ayan, minsan po nalilimutan ko po ibaba, kailangan po ibababa. Ngayon pagka
tapos gamitin mo itataas. Huwag lang malimutan ang handbrake. Talaga po naman, pag nalilimutan po talaga, minsan nalilimutan ko po talaga masisira ang ating talagang gulong. Pilis papuputpud ang ating gulong. Lunupis talaga, kikilis talaga. Ayan, sabi ko nga, igawa ako ng sulat ng handbrake para po hindi ko po malimutan. Ayan, talaga po naman. At sa pong buwan, ay dadalhin ko po yan doon sa kanila ulit para po ay papatawin din nila itong langis. Umaga dadalhin ko doon at sa hapon ay kukuhanin ko na. Kasi tatanggalin yun, tatanggalin lahat, pati mga gulong, pati mga looban itatanggalin, pati po yung makina na nasa loob po ng e-bike tatanggalin ko yan para matanggal po. Ayan, kasi siyempre may langis din yan para po naman pag gagamitin yun, kasi meron din yung langis. Pag gagamitin yun ay tumatakbo yung langis, baka daw malapot na. Siyempre maganda na ngayon para hindi tayo masiraan ng ating sasakyan. Alagaan po natin katubong ating e-bike. Lagi ko po yung linis yun po yan. Nagbayad po ako ng 5 piso sa tubig at saka sa sabot para puskusin. Ayan, mga kabonita. So yun ako hanggang dito na po. Ayan, sana po mapanood nyo po itong aking vlog ko ng pinalinis ko po sa car wash ang ating e-bike. Tapos ang ating ipagdala po na sa may-ari na aking binilihan doon sa pagawaan. Ay inayos po lahat at tinistik talaga. Sabi ko, testingin po kuya at sir para po safety ako, para hindi po ako masyadong Iyon na nga, maganda po sa brake at maganda na po sa hard brake. Ayan, at saka yung brake. Ayan, inayos din niya. Talagang inayos. Ayan mga kabanita, maraming po salamat at lalo na po si God at lagi po akong ginagabayan pag ako aalis, pag po ako magdadrive. Siyempre hindi po naman basta-basta dahil nagdadrive tayo ng e-bike. Kailangan po yan ay tinacharge sa kuryente. Pero nagpabiyading tayo. Ayan. Ang aking, wala po yung gasolina kundi charge lang po. Ayan. At tinuruan din ako, wag masyadong full charge yung pagka ako mag-charge ng e-bike. Kailangan pagka ay 10 oras, naka 1 oras o ay tanggalin na para hindi na lumubo. Kasi pag hindi na sobrang iinit ang ating makina, yung makina ng ating battery ng ating e-bike. Kasi siyempre parang cellphone yun di ba cellphone ganyan, pag tina-charge ay yung battery lumulobo pag sobrang init na sobrang charge. Yan po yun. So yung mga kabita, maraming po salamat sa inyo lahat. Sana po magpasasaya niyo na po ako. Ayan, at saka maraming po salamat sa mga manonood sa akin. Nandiyan po pa rin kayo sa aking panonood ng aking channel. So yan, maraming po salamat. Pasasya na po sa mga hindi pagkasunod-sunod na aking pagbablog kasi ang hirap din naman gumawa ng mag-isip ng kung i-content. Yan na po ang aking content na pagka car wash ko tsaka pagka tangga ng gulong, ayan ang tsaka bumili po ako ng gulong na aking e-bike. So yan mga kamita, hanggang dito po. Maraming salamat sa inyo lahat. Babay po at maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Shout out po sa inyo lahat. Hindi ko na po isa-isahin. Mega shout out sa inyo lahat. Bye-bye!